Dear Kuya Poy, ako po si Julito, 40 years old mula dito sa Hagonoy, Bulacan. Aaminin ko na kung ano-anong sugal na ang pinasok ko dahil masakit man. Pakiramdam ko po ay tuluyan na nga po akong nilamon ng pagkahilig ko sa pagsusugal. Kuya Poy, ang masamang hilig kong ito ay nag-umpisa sa mga maliliit na pustahan lang. Mula sa paisa-100 piso ay lumobo na nga po ito ng lumobo hanggang sa tuluyan na akong naging lulong sa bisyo ng sugal. Noong umpisa, parang kontrolado ko naman. Akala ko kasi ay makokontrol ko talaga ang ganitong klase ng hilig. Pero pagtungtong ng taong 2023, ay tuluyan na akong nilamon ng sistema. Akala ko noon, Kuya Poy, ay swerte ako sa pagsusugal. Isa kasi sa mga tagpong nagpainganyo sa akin na magpatuloy ay nang manalo ako ng nasa 1.3 million pesos. At sa pag-aakala nga magtutuloy-tuloy na ito, ay nagkamali talaga ako. Yun pa pala ang simula ng pinakamasamang mangyayari sa akin. Naging dahilan ang karanasan kong yon, Kuya Poy, para hindi ko na nga pahalagahan ng tuluyan ang pera. Sa tingin ko kasi ay pwede ko naman itong kitain o mabawi. Magkano man ang natalo sa puhunan ko sa sugal sa mabilis na panahon. Pero habang patagal ng patagal, ay palaki na rin ng palaki ang natatalo sa bisyo kong yan. At dahil nga po sa sugal ay nagawa ko na rin na iwanan ang trabaho ko. Naging dahilan din ito para magkaroon ng lamat ang relasyon ko sa girlfriend ko. Naubos na rin, Kuya Poy, ang ipon naming dalawa. At lalo't higit, nagalaw ko pa ang pera ng pamilya ko mismo. Masakit man, pero bukod dyan ay umutang na rin ako para lamang mapatid na ang pagkauhaw ko sa bisyong kinasasadlakan ko. Kuya Poy, kasabay ng pagkalubog ko sa patong-patong na pagkakautang na ito, ay nawalan na rin ng tiwala ang lahat ng taong nakapaligid sa akin. Sa kasalukuyan ay wala na akong bahay at nakikitira na lamang ako sa isang kaibigan. Hindi ko maalis sa isip ko kung bakit hindi pa ako tumigil sa pagsusugal matapos kong ang manalo ng higit 1 milyong piso noon. Kaya naman sising-sisi ako at pilit na bumabangon ngayon. Hindi lamang para sa mga pinagkakautangan ko, kundi lalong-lalo na sa mga kaibigan, kamag-anak, at pamilya kong nawalan na ng tiwala sa akin ng lubusan. Ang tanging hangad ko lamang po sa pagkakataong ito ay sana ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart ay magsilbing aral. Sakali mang merong katulad ko na nahihila na at nalulunod na sa mundo ng sobrang pagsusugal. Hanggang dito na lamang po ang aking storya. At ang aking paalaala, may oras pa para magkaroon ng disiplina. Lubos na gumagalang, Julito. Kapatid, na pakinggan nga po natin ang kwento na ipinadala sa atin ni Julito sa Dear Kuya Poy, kung saan talaga hong nalulung na siya doon sa pagsusugal. Kung makikita po ninyo, no, yung gambling addiction, it's a form of addiction na para ka ring naging drug addict. 'Di ba? Na naging alcoholic, na talagang nagagalaw na yung pera ng hindi mo na pera pera na ng ibang tao, ng pamilya mo, ng jowa mo, at isa pa, ang pinakamalala ay yung nakakasira na nga po ng relasyon. Okay? Alam nyo, yung pagsusugal, sabi nga nila, dapat yan ay libangan lang. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nalilibang, dapat ikaw ay
nagiging masaya pagkatapos nito. O hindi ka dapat nalulungkot, hindi ka namumroblema. Ibig sabihin, kapag ka namumroblema ka na pagkatapos ng paglilibang na sinasabi mo, ay hindi na paglilibang yan. Bisyo na nga talaga yan. At pagka sinabing bisyo, hindi maganda. Okay? Unang-una ho, para sa lahat po ng mga hindi mapigilan naman dyan, 'di ba, na mga nagsusugal-sugal, unang-una, wag daw mainit ang ulo kapag kayo itataya. Oo, wag din daw yung pagbawi nung inyong natalo, yung iisipin ninyo kapag kayo ay magsusugal. Yung, naku, babawiin ko yan, babawiin. Biruin nyo, itong si Julito, meron na siyang 1.3 million noon na tinamaan pero naubos, kinulang pa. Wala na rin siyang bahay, wala nang tiwala yung pamilya niya sa kanya, pati yung pera pangan pamilya niya, at nung jowa niya, nagalaw niya. Aba, hindi ho magandang senyales talaga yan. At syempre, isa pa, sa mga wag na wag niyo hong gagawin, yung ipapangutang na, o yung ilalaro ninyo, yung ipupuhunan ninyo dito sa sugal. Paano kapag ka natalo? Times 2 na naman. Yung inutang mo, natalo na nga, may utang ka pa rin. Yun ang malala doon. Bakit hindi ka na lang, kapatid, na maghanap ng trabaho o ng racket na steady? Okay, trabaho na steady, tsaka rumakit-racket ka on the side. Yun yung hanapin mo. Hindi naman sinlaki yung kikitain mo, pero steady nga eh. 'Di ba? Tuloy-tuloy naman. Yun. Kaya kanina yung kanta natin, pagkatapos nung kantang yan, simpleng buhay. Bakit nga ba para napakahirap para sa marami sa atin yung magkaroon lamang ng simpleng buhay? Yung wag tayong maghangad ng malaki agad na kikitain sa maikling panahon. Bakit ba nagmamadali? Bakit ba tayo nagmamadali? Walang minamadaling pagyaman. Kung ano man yung mga minamadali, haste makes waste. Ika nga doon sa wikang Ingles, lahat ng mga minadali ay hindi po nakakaganda. Yan po ay merong pangit na resulta sa pagkain, sa pagluluto, kahit gaano kaganda yan, pero kung minadali, hindi masarap ang lasa. Ganon din sa pagkita ng kwarta. Yung binilisan mo ang pagyaman, ayan na, napanakaw ka na, napasugal ka na ng walang disiplina, pero nung natalo ka ng minsan, gustong bumawi, ayan na nangyari. Kay Julito, ang bilis din. 2023, nung sabi niya nagkaroon siya ng 1.3 million pesos, nakahawak siya noon, sige, ginawang barya na lang yung ibang pera, ngayon, ala siyang maasahan. Kaya disiplina. Yan ang anuhin natin, yan ang dapat na meron tayo sa kahit ano paman na bagay na gagawin natin.